God bless you, beloved brother. GR, let us pray. Taas ang kamay, maminamahal. O budigilan, mapagpala namin Diyos, sa manaming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Walang hanggang pasasalamat. Palagi namin pinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin. Upang magkatipon-tipon sa lugar na ito, sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa waglangis mo sa bawat yugto ng malalagawaing sinagawa. Ang mga papuring awit namin inaalay upang ipaabot namin ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa dakilang araw na iyong kapanganakan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong mga anak na karating na maluwalhati. Salamat sa iyong banal na Espiritu na aming naramdaman. Salamat sa katapatan ng iyong mga anak. Hallelujah! Muli aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami mo ng lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Saan mo kami nasumpungan sa may makahinaang taglay, patuloy mo kaming palayain, langisan niyo po yung mga salita, pati po ibang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Open the minds and the understanding of my beloved brethren, especially the new ones. Anoint thy word, O Lord, and we bind the power of darkness, demons of hindrances, cast out! In the mighty name of Jesus, and anoint thy word, Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord, hallelujah. Di naantok na ako, maminamahal. Dahil maagang nagising, alas 12, alauna, pupuri, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Amen. Amen. Inagpala tayo dahil totoong turo ang ating nasumpungan sa totoong propeta ng Diyos. Ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, evangelist, Wildy Estrada Almeda. Kagalang-galang na assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Atin po silang binabati. At talagang tuwang-tuwa sa atin, maminamahal, ginagawa. Pagbati na may pagmamahal sa kanila kahit nandun na sila sa piling ng ating malapay noon sa kalangitan. Palakpakan natin Diyos sa buhay at atin pong binabati ang kanilang mga buting, mga anak, mga apo, mga manugang, ating pong mga beloved ordained preachers, beloved elders of the church, minamahal ang mga manggagawa, amen, at lahat ng mga narito, especially the newcomers, webcast viewers. Magandang hapon at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Time check, maminamahal, dito sa Pilipinas, 3:40 po, 20 minutes to 4. Ganyan sumamba ang mga tunay na Diyos o ng mga anak ng Diyos. Amen! Ganun ang pagsamba ng mga tunay na Kristiyano. Amen. Hindi inantala yung oras, yung haba. Ang kanila pong ipinapakita kung paano maabot ang rurok ng tagumpay, ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon na ating madarama. Iyan ang ating nakamtan sa araw na ito. Amen. Amen. Kaya ang pinakamataas na papuri pagsamba ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 2, verses 1 up to 11. We are talking about the gifts. Gifts, may S po hindi gift. Gifts for the King. Dahil ngayon ay kanya pong kaarawan, amen, amen, ano ang ating mairirigalo sa ating mahal na Panginoon? Dahil alam ko, kayong lahat ay gustong tumanggap ng regalo. Amen. Amen. Dahil Pasko ngayon, lalo na yung may mga inaanak. Naghangaw-hangaw ang mga kaigsunan ko. May namahal yung Tagalog noon, tumitingin kayo sa inyong kaliwat kanan at sa harapan, not knowing ano po itong ating pag-uusapan. Yan po, minamahalang
ano po ang ating maihandog? Ano po ang regalo ang ating maibibigay sa ating hari? Kindly, basa. Marami tayong babasahin. Huwag tayong patulog-tulog at maiwanan sa kangkungan. Kindly. Dito Praise po the sa Lord. aklat po ng Mateo sa Kabanata 2, talatay 1 hanggang 11, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Hudiya, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan, ay nanguna sa kanila hanggang sumapit at tumigil sa tapat ng kiraroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanyang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Amen. Pagpalain po na malapakin ang kanilang mga salita. Mga minamahal, nitong hapong ito, we will break the tradition of man. Wala po ditong sinabing 3 hari lang. Everybody shout, praise the Lord. Ang tradisyon ng Catholicism, 3 hari daw ang madala. Dahil 3 lang po yung binanggit na gift. Pero hindi po totoo na 3 hari lang. Ang sabi rito, wise men. Hindi po sinabi rito, wise king. Amen? Talagang ang turo talaga ng relihiyon ay patungong impyerno. Everybody shout, praise the Lord. Atin itong kinukorek for the sake of the truth, because the truth shall set us free. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dito, maminamahal, sumubaybay kayo. Dahil ating alamin ang pinakamahalagang bagay dito na dala ng mga wise men. Hindi po kings, ha? Sabi ko sa inyo, hindi po hari. Ang misteryo ng mga matatalinong tao at ang misyon nila. Ulitin ko, atin pong alamin ang importansya, ang misteryo at ang misyon ng mga matatalinong tao na ito, na binabanggit ng banal na kasulatan, dahil ito po ay may kaugnayan sa atin po ngayong regalo na hinihiling ng hari ng mga hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa hapong ito, maminamahal, ang misteryo po na dapat mong malaman, hallelujah, ay laging nakakalimutan ito pong mga wise men sa tuwing Disyembre. Pinalitan nila ng Santa Claus, pinalitan nila ng Mama Mary, pinalitan pa nila ng mga ribulto, pinalitan pa nila ng mga Diyos-Diyusan na mga batot siminto na walang kwenta. Nagsiselebrate sila sa mga kahoy. Nagsiselebrate sila, maminamahal, doon
sa ginamit lamang para may panganak ang mahal na Panginoon, which is si Mary, si Joseph. Ito po ang kailangang malaman ng buong mundo, ng mga Pilipino, ng mga umaangkin na they are Christian nation. Dahil kapag hindi nila malalaman ito, then they are still worshiping a pagan. Pagano ng mga pagsamba. Ngayon, maminamahal, alamin natin ito. Alam natin, maminamahal, na dito sa ating binasang talata, hindi natin alam ang exactly na lugar kung saan sila galing. Amen po ba, maminamahal? Pangalawa, ang sabi rito, hindi natin alam kung ilan talaga sila na nagdadala ng mga regalo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Wala pong sinabi rito 3 kings lang, 3 wise men lang. Amen. 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 Ang sabi rito, mga minamahal, hindi natin alam kung kailan ang takdang panahon na sila'y dumating. Doon unang-una kay Herodes, pangalawa nung itinuro na kung saan, hallelujah, sinusundan nila ang tala na sa langit. Amen. Amen. At lalong-lalong namangha si Herodes dahil before the birth of Jesus Christ, pinapatay ang lahat ng sanggol. Dahil alam niya na kapag isinilang si Jesus ang sanggol na ipinanata sa banal na kasulatan, hallelujah, ang sabi ng ating binasang talata kanina, isilang ang gobernador na sa buong mundo kilalanin. Hallelujah! The King of Kings, the Lord of Lords, the Everlasting Father. Isilang. Isilang. Nagunumihanan si Herodes. Sabi ni Herodes, pinatay ko lahat ng sanggol. Bakit talagang lumusot? Isinilang si Jesus. Kaya ang sabi niya, maminamahal, hallelujah, hindi ko alam na mayroon palang isinilang. Hindi ko alam na mayroon palang itinuturo ang tala, ang napakalaying star na doon isilang ang Misaya. Tinawag niya yung mga pari ng mga galamay na, huwag kayong masaktan mga pari. Gusto ko kayong mamulat sa katotohanan dahil kapag kayo namulat sa katotohanan, madala namin kayo sa piling ng ating mahal na Panginoon, kayo din na pari na nangailangan ng kaligtasan, makilala ninyo ang totoong Kristo. Hindi yung inyong Kristo, hallelujah, yung ipinangaral na nandyan nakadikit sa simento, nandyan sa bato, andyan sa mga krus. Hindi. Si Jesus kailanman ipinako pero hindi na natiling ipako diyan sa mga rebolto na yan. Kaya ito ang ating pinag-uusapan, ang kanyang hiniling, maminamahal, na gift, regalo sa araw na ito, which is ating pinag-usapan ngayon, regalo na maibibigay mo bilang Kristiyano. Yung ating mga minamahal na mga kaparian, ating minamahal na mga pastor sa iba't ibang klase ng denominasyon, ano ba ang inyong regalo na maibigay sa ating hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon? Ito ang ating pinag-usapan ngayon. Palakpakan po natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, something we know about the wise man. Ang sabi rito, maminamahal, ang wise man, ang tawag sa Babylon, ito po ay magi. Word magi. Ito po ay Babylonian word na ibig sabihin wise man. Amen. At nabanggit dito na ang mga wise men, ang mga matatalinong taong ito ay nanggagaling po sa Est. Sa Est po, mga 500 miles away from Babylon. 500 miles? Magkano ba o ilan ba ang miles? Ang alam ko po, almost double sa kilometer. So, kung 500 miles yan, so mga around 1,000 kilometer doon sa kinalalagyan ni Herodes. Amen. Praise the Lord. At ang sabi rito, they were seeking for a king. Kanilang hinahanap yung isinilang na hari. Amen. Amen. Andiyan pa po ba kayo, maminamahal?
Nasundan po ba ninyo ako? At ang pang-apat, ang sabi rito, they brought gift. Nagdala sila ng regalo. Itong wise men, hallelujah, na galing sa east, hallelujah, hinahanap ang hari, may dalang regalo. Ano kaya ang mga regalong ito? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa uli ang versikulo 11 at basahin ko muna, basahin ko rin sa Ingles. Paki-plus ang Ingles. Basahin muna natin sa Tagalog. Pakiulit po ang versikulo 11, kindly. Aklat po ng Mateo sa Kabanata 2, talatay 11. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe talagang mag-deceive ang kaaway, di po ba? Dahil tatlo lang ang binabanggit na regalo, sinabi lang 3 hari nagdala. Eh mali na kagad ang Katoliko. I'm not focusing, I'm not centering, hindi ko sinisintro ang turo ng Katoliko, pero yun ang nagturo sa atin. Kaya pati yung pong mga relihiyon ngayon, sinusundan na nila na 3 kings daw. Kaya nga mayroon tayong 3 kings sa January. Mali po yun, wala po sa Biblia. Wise man po ang ating pong babasa. Ating basahin. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worship him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Ito sa Tagalog, maminamahal, halos itong tatlong ito, alam naman natin ang ginto. Gold is a chemical element. It is a bright and shiny yellow-orange color, soup, sabi rito. And sabi rito, very hard metal, very precious metal, ang sabi rito. Alam naman natin, maminamahal, ang ginto. Talagang, pagka sinabing ginto, alam natin, yellowish, amen? Amen? May pagka, ang sabi rito, may pagka-orange, amen? Na ito daw po, minamahal ay napakalaki at napakamahal, napakahalaga na bagay. At ang pangalawa na sinasabi ay yung frankincense. Ito na po ay an aromatic gum. Ito po ay isang pabango obtained from an African tree and burned as incense, insinso. Pero hindi yung insinso na ginagamit ng Katoliko. Mabaho yata yun. Sorry po, mga minamahal, kung masasabi ko po ito sa inyo. Hindi po gano'n na insinso. Insinsong napakabango na nung araw talagang tinitingala dahil sa sobrang bango na ito po'y halimuyak sa langit. Dahil nung araw, alam naman natin na kapag ka nagpapadala ka o nagsusunog ka ng mga insinso, nagsusunog ka ng mga haing buhay katulad ng mga baka, katulad ng mga sheep, amen? Ito po ay talagang halimuyak na bango na papasailang lang sa langit na yan ang inaamoy ng ating mahal na Panginoon nung araw. Amen. Amen. Ganun daw po ang frankincense. Talagang mabango, napakabango. Walang kasing bango na insinso. Hindi yung insinso yung narinig na masangsang sa ilong. Ang sabi rito at ang pangatlo, ang myrrh. A fragrance gum rising above I obtained from certain trees and used especially in the Near East coast. Sinabi rito, East countries. Ang sabi rito, maminamahal, tatlo na napakahalagang bagay na masasabi natin, hallelujah, na ang ginto ay nagsisimbolo ng royalty. Nagsisimbolo ng kagalang-galang, kataas-taasan, hallelujah, pagbibigay galang, pagbibigay ng pinakamataas na papuri, pagsamba sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nang sabi po ng Daniel 9:25, it expresses about
the Messiah as Prince. Kindly, pakibasa. Video active kayo mga kapatid. Pakihanda po ang Exodo Dito po sa aklat po ng Daniel 25, 10 hanggang 40. 9:25, ito po ang nakasulat. At iyong ngang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Amen. Yan po may namahal yung ipinangako na gagawing tabernacle na yan ay kinakailangan mapalamutian ng purong-purong ginto. Hallelujah! Na ang sabi ng banal na kasulatan, medyo mahaba po yung Exodo 25 talatang 10 hanggang 40. Basahin ninyo sa inyong mga tahanan para hindi tayo gagahuli ng oras. Ang sabi rito, tabernakulo ng Ark of the Covenant, maminamahal na doon ilalagay yung pong mga mahalagang bagay. Ang sabi rito, nang sabi maminamahal, dan daw po mananatili ang Messiah which is called as Prince, Prinsipe. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito maminamahal sa Revelation chapter 21 verse 18 up to 21, nang sabi rito, ang ginto na tinutukoy, hallelujah, is like, hallelujah, a heaven. A heaven like, maminamahal. Kaya nga, ginto, yung ating tahanan na ipinangako ng ating Diyos, na lalakaran mo lamang doon, hallelujah, sa kalangitan ay purong ginto. Dito ipipicture out natin gaano kahalaga ang ibinibigay ng mga wise men doon sa pasabsaban nung makita nila ang ating mahal na Panginoon. Kindly, basa po ang Revelation chapter 21 verse 18 up to 21. Praise the Lord. Aklat po ng Revelation sa Kabanata 21 sa talatay 18 hanggang 21. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unay pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay kalsidonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonika, ang ikaanim ay saryo, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay birilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisopasyo, ang ikalabing isa ay jacinto, ang ikalabing dalawa ay amatista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang langsangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun paglalarawan ang regalo na dala ng wise man. Na ngayon, maminamahal, ang wise man, ulitin ko, pinalitan ni Santa Claus, pinalitan ni Maria, pinalitan ng mga ribulto. I'm sorry, maminamahal, because the truth shall reveal. Kinakailangan sa huling panahon, ipangaral na ito para malaman ng ating minamahal mga kababayan, minamahal mga kapwa-tao, na ang turo ng mga dambuhalang reliyon ay wala sa Biblia. Gawa, imbento ng tao para tayo ma-deceive. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, ang ginto na tinutukoy na regalo ng mga wise men is just like an authority to forgive and justify. Kaya nga ginto, perfecto, purong-puro. Sinabi rito, maminamahal, hallelujah, one of a kind na kinakailangan makita ng buong mundo, ng buong sangkatauhan, ng buong lahi, na He is the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, the everlasting Father. Palakpakan po natin ang ating malapain, Romans chapter 14, verse 11. Kayo na po ang magbasa. Alam natin ang pangalawa, ang sabi ko kanina, ang frankincense, amen, hallelujah, na ang sabi po ng Daniel chapter 9 verse 24, ito daw po ay
lalathala. Ito po'y nagpipresent, maminamahal, halo ng kadakilaan ng righteousness ng ating Diyos, ng isang pari, maminamahal, na totoo. Hindi pari-parian, hindi pari ng mga Katoliko, hindi pari ng Aglipay, hindi kung sino mang pari, kundi pari na si Jesus mismo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang frankincense na ito, maminamahal, which is, ang sabi ng Biblia, a symbol of purity. A king who is pure, na pati si David, maminamahal, ay talagang rumispito. Si Solomon, ng kanyang anak, lahat, maminamahal, ng mga patriarka sa lumang tipan, sinasamba, dinadalisay, kinikilala ito. Katunayan, sa Daniel, maminamahal, kung inyo pong naalala, nung sinunog si Shadrach, si Meshach at Abednego, may pang-apat po doon ang sabi ng Biblia, kamukha ng anak ng tao. Walang ibang tinutukoy kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nang sabi rito, maminamahal, He is a grain offering. Sa Leviticus chapter 2, verse 1 and 2, talon sa 15, isulat din niyan, maminamahal. Dahil ang kahalagangan, ang purpose nitong frankincense na ito, maminamahal, ay upang ipakita ang halimuyak, ang mabangong samyo ng Diyos na siya'y kaaya-aya. He is a righteous God. Amen. Siya, maminamahal, ang may akda ng buhay. Walang ibang makapagbibigay ng buhay. Walang ibang makapagbibigay ng sinabi ritong sanctification. Pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas sa sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah. Ang pangatlo, yung pong mir na sinasabi, na sa verse 11 ating binasa kanina, ito daw po ay naglalarawan, naglalathala, na ang ating Diyos, He is a suffering King. Pagdating ng araw, maminamahal, hallelujah, nung siya'y matapos ng isinilang, matapos ng 12 years old na wala daw siyang ibang, hallelujah, business kundi magligtas ng mga tao, mangaral sa mga tao, ano pat ang doktor, ang mga abogado, ang mga inhinyero, ang mga mataas sa katungkulan, during his time, nakikinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, siya'y nangangaral. Ang sabi niya, I am in my Father's business. Mangaral ng mabuting balita, na ang mga bulag makakakita, ang mga pilay makalakad, ang mga kitungin ay malinis kapag sila'y sasamba, maniniwala, magtitiwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, myrrh is commonly used at the death. Dahil karamihan, maminamahal, ang sabi nga rito, ito'y ginagamit daw na pabango sa pag-iimbalsamo. Kaya, napakabango nga, pero doon sa practice ng mga Jewish tradition, doon sa mga kamusliman, itong myrrh ang kanilang pabango sa kanilang mga patay. Dahil sila'y naniniwala, maminamahal, hallelujah, na lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito, hallelujah, ay nagbibigay halaga doon sa suffering King. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nasabi ng Daniel chapter 9, verse 26, darating ang araw na ang Messiah ay mag-suffer para sa ating mga kasalanan. Para tumubos sa ating mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Para tayo po'y tubusin sa ating mga nagawa. Hindi na tayo ipako sa krus. Siyang magpapako alang-alang sa atin. Ganyan ang kahalagahan nitong mensaheng ito. Hallelujah, nadala ng mga wise men. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, dala-dala na ng mga mangangaral. Dala-dala na ng mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon na mensahero
sa panganguna ng ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet, the end-time prophet of our loving and living God, and our beloved assistant pastor, Lina Kumul Almeda, ang kanilang mga beloved children. Narito pa kami mga ordained preacher. Narito pa ang ating mga beloved elders para ipangaral ang ebanghilyong ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung naranasan na bitterness, pagsasakripisyo ng ating mahal na Panginoon, speaks sorrow, suffering, and death. Ang sabi rito sa Daniel chapter 9 verse 26, na ang Biblia mismo nagsabi na itong mayor na ito, hallelujah, napakabango, hallelujah, ito po, hallelujah, ay nagsisimbolo during the time of our dearest Jesus, yung Passover ng lamb, bitter herbs, yung sabi rito, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa John chapter 19 verse 36, myrrh is a Christ death, nagsisimbolo ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nakaamoy ng myrrh, napakabangong samyo, maalala mo na mayroong namatay tubos sa iyong kasalanan dahil grabe ang kanyang pagmamahal sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Then, ngayon, ang tanong, kung ang mga wise men, itong tatlong napakahalaga ang kanilang dala, ang tanong, anong dala mo ngayon para mairegalo mo sa ating mahal na Panginoon? Ayaw niya ng pera mo. Ayaw niya ng gift mo na binabalot mo. Ayaw niya maminamahal ng mga walang halaga na gift, regalo. Ang gusto niyang regalo, maminamahal, yung hindi kanya makalimutan, yung hindi ka patulog-tulog dyan sa iyong kinalalagyan habang nagpupuri dito, habang nakikinig ng patutuo, habang nagpupuri, kumikilos ng malapay sa ating kalagitnaan. Wala kang pakialam. Ang gustong regalo ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, na tuwing Miyerkules at Biyernes, andun ka sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, wala ka sa gawain na mahal na Panginoon. Ang gusto niyang regalo, pahalagan mo ang pagkatawag mo bilang tunay na anak, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Miyerkules at Biyernes, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan dahil yan ang gusto niyang regalo sa iyo. Pag hindi mo magawa yan, hindi yung katapatan mo, hindi yung galing mo, hindi yung pagpapagamit mo bilang mangawit, manunugtog, bilang ordained preacher, bilang preacher. Ang gusto niya, maminamahal, simple lang. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, alam niyo po ba? The gospel gift, believe, maniwala ka sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil siya ang ginto na tinutukoy ng mga wise men. Maniwala ka na si Jesus ay may magagawa sa buhay mo. Anumang dala-dala mong problema, suliranin, karamdaman, ginto siya na kaya kang pagalingin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Jesus, ang sabi rito, maminamahal, na siya'y mas mabangong samyo, na sobra pang bango sa frankincense, ang sabi rito. Sobra pa, hallelujah, sa anumang pinakamabango, hallelujah, na pabango sa mundo. At ang panghuli, para malaman mo na ang regalo na kanyang ibinibigay sa iyo ay gusto niyang maligtas ka, maligtas ako, maligtas ang wala pang Kristo sa puso, ang mga kriminal, hallelujah, ang mga pasaway na sa mundo, mga drug addict, hallelujah, ang mamamatay tao, ang lahat ng mga hindi kumikilala kay Kristo, ang mga atheist. Gusto ng ating mahal na Panginoon na sila'y makakilala sa ating mahal na Panginoon dahil gusto niya ang mairirigalo sa bawat mananampalataya ay hindi yung kanilang kakayahan, hindi yung kanilang kayamanan, hindi yung kanilang, hallelujah, maiahandog, kung hindi yung magagawa mo na mayroon kang isang kaluluwa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, madadala sa paanan ng ating mahal na Panginoon para magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito na mga regalo ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin.
Tapos na ang kanyang regalo sa atin. Laging nababanggit, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Nagbigay na siya ng regalo. Regalo ng kaligtasan. Alam na natin. Alam mo na yan. Alam ko na, alam na nating lahat. Pero hindi natin pinapalagahan. Walang kwenta sa atin. Dahil ang gusto nating regalo, kotse, bahay at lupa. Gusto natin magagarang damit. Lahat ng mga magagandang bagay. Pleasure. Gusto nating umalis, pumuntak, boom, daigdig. Gusto nating i-conquer. Dahil gusto natin yan. Pero hindi yan ang gift na gusto ng ating mahal na Panginoon. Ang gift na gusto ng ating mahal na Panginoon, aside from that, I have mentioned before, ang sabi rito, hallelujah, sinsirong paglilingkod sa ating napakabait na Panginoong Jesus at sa pagsunod ng kanyang mga pinag-uutos. Sincero. Kapag sincero ka, kahit ano pang offer diyan, pagdating ng Miyerkules, pati sasakyan mo, iwanan mo, kahit maglakad ka, makarating ka lang sa gawain ng mahal na Panginoon dahil gusto ng Diyos ang regalo na yan. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ng Biyernes, hindi mo ikinaila na kinabukasan papasok ka sa trabaho dahil buong magdamag, nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo kinatatakutan na mawalan ka ng mga alagang baka, alagang baboy, alagang mga hayop. Hallelujah! Iyong inuuna palagi ang ating mahal na Panginoon dahil mahal na mahal mo siya. Amen! Iwanan mo yung anak mo na pinakamaganda, yung iyong mga apo na pinakamaganda. Dahil kapag hindi mo maiwanan yan, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos, that is idolatry. Mas ibigin mo pa ang anak mo, ang apo mo, ang mga alaga mo, kaysa mahal na Panginoon. Oh, come on. Ang gustong regalo ng ating mahal na Panginoong Hesus sa ating lahat ay yung totoo at sinsirong paglilingkod, pagsunod sa lahat ng mga utos ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, ang gustong regalo ng Diyos sa atin, ibigay natin ang ating oras, ang ating panahon. At ang pangalan ni Jesus maminamahal, hallelujah, ay ating maitataas, atin pong maipamahagi. Amen? Huwag nating ibigin yung ating mga tinatangkilik. Ano po ba yung ating mga tinatangkilik? Mahalaga sa akin ang trabaho ko, ang negosyo ko, ang hanap buhay ko. Kaya sa sobrang kahalagahan, ayan, hindi nila alam yung kanilang pinanggalingan. Katoliko, inalis sila. Sa pagkakatoliko, bumalik din sila ngayon sa pagkakatoliko. Hindi ba lang yung pangalan? Kunwari lang, akala mo, kapareho na natin. Kaya a little knowledge is a dangerous thing. Basa-basa lang ng kunting Biblia. Aliw-aliwin ng pastor. Yung pastor pala, pare. Ano na nangyari? Iwanan. Ang tunay na pananampalataya, babalik doon kasi pwedeng uminom ng alak, pwedeng mag-short, pwedeng magpantalon. Sino may sabi na pupunta ka pa rin ng langit? Alam mo na ang turo? Alisan mo? Pupunta ka, babalik ka? Ikaw ay nagiging katulad ng sinabi ng Biblia. Katulad ng baboy, pagkatapos linisin, babalik doon sa putikan, maligo na naman. Ikaw ay katulad ng isang aso, pagkatapos isuka yung kanyang suka, babalikan niya, kainin na naman. Hindi tayo baboy, hindi tayo sa aso. Tayo yung mga Kristiyanong tunay, may Kristo sa puso. Alam natin ang kahalagahan ng ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang gift na gusto ng ating mahal na Panginoon ay napakalinaw. Amen! Amen! Pangatlo, isuko mo ang iyong sarili sa ating mahal na Panginoong Hesus at sumunod ka sa Kanya. Hindi sunod-sunuran ka sa iyong sarili. Hindi sunod-sunuran ka sa bisyo mo, sa kapritsyo ng sarili mo.
Hindi ka sunod-sunuran sa 1,000, isang buwan. 10,000, isang buwan. Kahit 1,000,000 pa, isang buwan. Hindi ko ipagkanulo ang aking pagiging Kristiyano. Dahil ako'y Kristiyano, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang suhol ay para sa mga taga-impyerno lamang yan. Gusto ng ating mahal na Panginoon. 2025 na, napaka-critical na panahon ito. Nakakatakot ng panahon ito, maminamahal. Kapag kayo'y magpadaya pa, ang iyong kaligtasan, inyong isasandig sa tao dahil nagbibigay sa iyo, purihin naman na Panginoon, patungo yung impyerno. Gusto namin kayong masagip sa kamay ng dyablo. Gusto namin kayong magmana ng langit at buhay na walang. Last but not the least, matuto kang makinig sa boses ng Diyos na ginagamit ang kanyang mga mensahero, ang kanyang mga salita sa mga dreams and visions and counselings. Kapag hindi ka matutong magpa-counsel dahil alam mo na lahat, hindi totoo ang iyong napag-alaman na katotohanan. Alalahanin ninyo yung gustong regalo ng Diyos sa iyo. Sa araw na ito, regalo na punong-puno ng pagmamahal sa Kanya. Regalong punong-puno sa pagmamahal sa kanilang mga manggagawa. Regalong punong-puno sa pagmamahal ng mga helps of the church. Ating mga beloved elders, mga awit, mga manunugtog. Hindi mo ipinagkait, hallelujah, anumang mayroon ka, itinutulong mo, ibinibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil alam mo, mapakinabangan ito, dahil ngayong huling panahon, para sa inyong kaalaman. Now, I am planning now. Masyado nang mainit, gusto kong maging aircon na ang ating bahay-sambahan. Baka naman kapag aircon na ito, baka tulugan nyo kami. Huwag naman. Kaya sabi ng mga beloved elders dito, gusto nyo maging aircon na yung inyo. Sabi na, ayaw namin kuya, baka tulugan namin ng overnight. Eh kung tulugan mo ang overnight, lalo na ang Sunday. Ang sarap matulog, ang init sa labas. Pero dito, air condition na. Sino naniniwala na mai-aircon ito next year? Taas ang kamay. Huh? Purihin ang mahal na Panginoon. Mayroong hindi kumbinsido. Sa mga hindi kumbinsido, doubt your doubts. Dahil kung hindi kayo maniwala, hindi mangyayari yan. Pero kami, 100%. Dahil ang gusto naming regalo sa mahal na Panginoon, malugod siya sa amin. Ang gusto naming regalo sa ating mahal na Panginoon, hindi lang kami tatayo dito na parang naging palamuti. Ang gusto kong regalo sa ating mahal na Panginoon, hindi lamang ako taga-rebuke, hindi lamang ako taga-tuwid. Makaramdam din naman ako ng kaginhawaan. Makaramdam din naman ako katulad ng naramdaman ng ating beloved parents in the Lord, ng mga beloved children, na ngayon maminamahal pinagpala ng lubos. Ayaw ba ninyo na pagpalain ang mga tumatayo sa pulpito? Mabula sa mga workers, beloved ordained preachers, ayaw ba ninyong pagpalain ang inyong mga beloved elders, mga awit, mga manunugtog? Kung ayaw ninyo, ako, gusto ko, pagpalain kaming lahat ng mga tumatayo sa pulpito. Dahil ito'y walang katapusang pagpapala. Aani na tayo. Ang sabi ng propeta ng Diyos, bago tayo i-rapture, atin pong matikman ang masaganang pagpapala na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga naniniwala, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, anong regalo ang dapat ninyong ibigay sa ating mahal na Panginoon? Pagpalain po tayo ng Diyos na buhay, awitan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, by George. Nung una, ang sabi ko, sa ngalan mo, nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili.
at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. I-worship, Lord. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang asa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, hindi iniiwan, nilalayo sa tungkulin ko sa iyo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig, nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig. Mami na mahal, simple lang ang mensahe ng Diyos. Sa Lucas 7:37, habang na ang isang Pariseo inibita ng mahal na Panginoon, nabalitaan ng isang babaeng makasalanan, pumunta siya, nagdala ng isang regalo. They call it alabaster box. Pagdating niya doon, mga minamahal, hinugasan niya ang luha, mula pa hanggang ulo. Pero sabi ng Pariseo, kung alam lang ng Jesus na ito, na ang babaeng humihipo sa kanya ay makasalanan. Anong sa tanong ng mahal na Panginoon? Simon, mula nung pumasok ako sa bahay mo, ang babaeng ito, mula pa hanggang ulo, inalayan ako ng bawang regalong pagpupuri. Pero ikaw, Simon, anong ibinigay mo sa akin bilang regalo? Ilang years na kayo, mga kapatid? 3 years? 1 year? 5 years? 10 years? 20 years? 25 years? What have you given unto the Lord?
Ang ilan, imbis magpakainit, lumalayo sa Diyos. Ang ilan, nung gustong-gusto pa at mainit na mainit pa, hindi kita iiwan, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Pero nung sila'y pinagpala na, nakalimutan nilang kanilang pangako. God is waiting. Ang Diyos ay naghihintay. Let's make this a prayer. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig. Ano? Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Tayo natin dumanangin, mga minamahal. Heavenly Father, magtatapos na ang 2024. Talastas mo bawat puso ng iyong mga anak. Alam ko na mag-usap ka sa kanila ngayon. Wala kaming nais, kundi ganapin ang iyong banal na kalooban. Subalit mahina kami. Madalas nagkakamali. Minsan pinipili ang sariling kalooban kaysa yung banal na kalooban. Panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon. Gusto namin ibanan ng buhay na walang hanggan. Gusto namin makapiling ka dyan sa kalangitan. Turuan mo kami maganap ang iyong banal na kalooban. Huwag mo kaming hahayaang mawala. Sidlan mo ang aming puso't isipan ng kalakasan upang aming mapagtagumpayan lahat ng aming kakaharaping pagsubok sa aming pananampalataya. Nananampalataya kami na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa isang makasalanang katulad namin. At hindi ka papayag na kami ay mawala. Salamat, mahal na Panginoon, sa pagmamahal. Salamat, mahal na Panginoon, sa pag-unawa. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ng Jesus. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, lumakad kayo pakbang dito sa harapan. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus.
Siya ay Diyos na buhay, hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman. Pangalawa ay pagsisisi. Walang taong walang kasalanan. Lahat ng tayo nagkasala. Kaya kinakailangan humingi ng kapatawaran. Pero hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoong Hesus. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin na inuusal ng kanyang mga anak. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Acts 2:38, ang sabi ng Biblia, kung gagawin mo ito, tatanggapin mo kaloob ng Espiritu Santo at patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Namumroblema ka kung paano ka gagaling, Diyos ang nagpapagaling. Namumroblema ka kung paano malutas ang problema mo, Diyos ang naglulutas ng problema. Namumroblema ka, naguguluhan ka sa iyong isipan, wala kang kapayapaan, Diyos ang prinsipe ng kapayapaan. Pag nadama mo ang banal na presensya ng Diyos, lahat ng problemang yan, kayang alisin ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, napakasimple ng iyong gagawin. This is not just for compliance. Ito ay dapat totoong pagtanggap sa Diyos. Pag sinabing tiyatanggapin mo mahal na Panginoon, gaganapin mo ng kanyang banal na kalooban at hindi ng iyong kalooban. Sabihin mo sa lahat ng aking sasabihin, sumunod ka kapatid, maging sa ating mga beloved viewers. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Sa ngayon, di ko pa alam kung anong iririgalo ko sa iyo. Turuan mo ko maganap ang iyong banal na kalooban. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Magito yung aking naisip, na dama, na isagawa na salita. Mula na ako yung magkaisip sa mga oras na ito. Patawarin mo ko. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang pumawi na mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapis na ito yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahilan ng kanyang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang mahirap na bagay sa iyo, mga Panginoon. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Hindi distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Saan man sila naroon sa oras na ito, kayang-kaya mong abutin ang kanilang mga pangailangan. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Panginoon Estrada Almeida, yung pumaminaman ng mga manggagawa. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na magpala sa aming mga kapatid na ito. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Isulat mo kanilang pangalan sa kalatang buwas ng kapunan kanilang mama sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating mga pangailangan. Kung tayo po may pangailangan, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa malapin, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bansa yung pangalan natin, pinakamamalapin sa salita kapag aming maramdaman sa atong Espiritu. Kami may kapangyarihan pala sila tagawa ng kawis sa oras na ito sa pandalangin. Namin ginagamit ng mga Panginoon sa Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman manggagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, tuberculosis, high blood, stroke, COVID-19, monkeypox, kasaut, in Jesus' mighty name. Lahat ng gawa ng kaaway, magpangabay sa mga palalaping, kasaut, in Jesus' name. I command to kasaut in Jesus' mighty name. Be healed, be healed, be healed, in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout. Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Huwag magbibiro. Amen. Sapagat ang kinina po natin na yung ating pumapanlayan, atin ang natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang.
Sapagat yan ang tinatawag nating pananampalataya. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord.